Welcome sa Anime Recaps Tagalog. Ngayon ay ating papanoorin ang Hunter x Hunter the Movie Part 1 na pinamagatang nasa ituktok ng isang gusali si Killua dahil pinagmamasdan niya ang taong kanyang papatayin. Sinabihan kasi siyang bibigyan ng 10,000 piso kapalit ng trabahong ito. Hindi niya namalayan na nasa likod pala niya ang kapatid na si Illumi na sinasabihan siya kung ano ang dapat gawin. Tumalon si Killua mula sa tuktok ng gusali at nagawang matapakan ang target na politiko na hindi mapatay-patay ni Cardo. Lalaban pa sana ang mga bodyguard nito, pero pinatay niya silang lahat gamit ang matalim na kuko. Kalaunan, may ball ang nahulog at sinabi ng mga naglalaro na pakihagis ito sa kanya. Ngunit dumating ang kuya niyang mukhang bakla at sinabing hindi siya pwedeng makipagkaibigan kahit sino. Saka nito pinagpapatay ang mga kawawang tao. Kalaunan ay ipinakita sina Gon at Killua na magkasamang nakasakay sa tren. Sa loob ay maingay sila at nag-aaway at ilang beses na silang sinaway ng stewardess. Kaso ay maingay pa rin sila kaya nagalit ito na nagmukha ng matanda. Pagkatapos ay nakipagkita sila kay Leorio na sinabi ang kwento kung ano ang nangyari sa kanila ni Kurapika. Na-confine ito sa hospital dahil ninakaw ng isang batang nagngangalang Pyro ang kanyang mga mata. Si Pyro ay dating best friend ni Kurapika noong nasa gubat pa lang sila kasama ng kanyang tribo. Nanggaling sila ni Kurapika sa tribong tinawag nilang Kurta. Sila ay may kakayahang magbago ang kulay ng mga mata sa pagiging scarlet red kapag nagagalit sila, o matindi ang emosyong nararamdaman. Ibinigay kay Kurapika ang kanyang huling pagsusulit para maging isang ganap na balake. Sinabihan siyang magpalengke para sa pangangailangan ng kanilang tribo at kailangan niyang makabalik agad sa lalong madaling panahon. Sa lahat ng mga gwapong lalaking naroon ay si Pyro pa rin ang best friend ni Kurapika. Sa palengke ay mayroong mga siga ang nabangga ni Pyro at binuli siya ng mga ito. Nagalit si Blondie dahil sa ugali ng mga bully at madali lang niya itong tinalo gamit ang galing sa martial arts. Pinagsisipa niya ang mga ito na parang basahan lang. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang ang mga bully ay mga artista lang pala na binayaran para magkunwaring siga. Babala, huwag tutularan dahil delikado. Baka mabasag ang kayamanan mo. Ngunit ganun pa man ay nakapasa pa rin si Kurapika dahil cheater pala ang maliit na kasama. Nang lumabas na siya ng mundo, ay para siyang nakalayang baboy at nagwalwal para maghanap ng kapareha. Lumabas si Kurapika para maghanap ng doktor na gagamot sana kay Pyro, ngunit ilang buwan lang ang nakalipas ay inatake ng Phantom Troop Gang ang kanilang tribo at pinatay lahat ng mga tao dito. Balik sa kasalukuyan ay biglang nakikita ni Kurapika ang nakikita ng kanyang mga mata na kay Pyro. Inilarawan nito ang nakitang lugar na agad namang ginuhit ni Leorio para makita ng iba. May nakita pa si Kurapika na isang long hair na may spider tattoo at number 4 sa kanyang palad. Dahil dito ay naalala nila ang dating Phantom Troop number 4 na si Hisoka. Sinabi ni Leorio sa kanila na hanapin nila ang lugar na nakita ni Kurapika. Nang marating ni Gon at Killua ang inaakala nilang lugar kung saan naroon si Pyro, ay agad na naghiwalay ang dalawa para mas mabilis ang trabaho. Isang street performer na puppeteer na nagngangalang Jing ang niligtas ang isang bata nang matamaan ito ng karga ng isang karwahe. Pero tinulungan silang pareho ni Gon at walang nasaktan sa mga ito. Kalaunan ay nagpatulong si Gon sa babae para hanapin ang lugar na kanilang hinahanap. Dumating naman si Killua at hindi siya masaya dahil agad na nagtiwala si Gon sa isang estranghero. Itinulak ni Killua si Jing at nahawakan ang malambot. Dahil dito ay nalaman nilang babae pala si Jing. Hindi naman inaasahan na bumisita si Hisoka sa kinaroroonan ni Leorio at Kurapika at sinabi nito ang tungkol sa kinaroroonan ni Pyro. Sinabi pa ni Hisoka na mag-ingat sila sa kalaban dahil malakas ito. Sinabi ng bakla ang kapangyarihan ng kalaban na kayang kontrolin ang mga patay bilang kanyang mga puppet. Samantala habang natutulog sa isang hotel ay biglang nagising sina Gon, Killua at Jing, dahil sa pagdating ni Yuvogan. Isang dating miyembro ng Phantom Troop pero pinatay na ito dati ni Kurapika. Hindi sila makapaniwala na buhay pa siya. Ang lakas-lakas ng mukhang gorilla dahil sa isang suntok lang niya ay nag-collapse ang gusali. Mabuti na lang at agad na nakatakbo si Gon, Killua at ang babae. Inatake naman ng mga bida ang machong papa pero hindi ito tinatabla ng kanilang pinagsanib na tirada. Dahil dito ay tinabla ng takot si Killua at naalala ang sinabi ng kuya na huwag kalabanin ang mga mas malakas sa kanya, kundi ay takbuhan ang mga ito. Pipisatin na sana ni Yuvogan ang kanilang mga itlog. Pero biglang dumating si Nobunaga at pinigilan at inatake si Yuvogan. Ngunit hindi siya tinablan agad ng espada ni Nobunaga dahil sa tibay ng katawan nito. Dating magkapares ang dalawang ito pero ngayon ay naglalaban na sila. Hinintay ni Nobunaga ang weak spot ni Yuvogan at sa kanya ito hiniwag gamit ang kanyang espada.
Dahil dito ay napugot ang ulo ng kalaban at namatay. Saka tinawag ng samurai ang tunay na kalaban na nasa paligid lang na tinawag niyang Omokage. Dati rin itong miyembro ng Phantom Troop at siya ang dating number 4 na pinalitan ni Vice Ganda, ay ni Hisoka pala. Nagpakita naman ang kalaban at mukha itong K-pop star na mahaba ang buhok. Kinikolekta ni Omokage ang mga mata ng mga tao at nilalagay sa mga puppet nito. May ilang mga puppet pa siyang kinuha na dating miyembro ng Phantom Group. Inutusan niya ang mga ito na patayin sina Nobunaga at ang mga bida. Pero dumating ang kasama ng samurai na si Maki at magkasama nilang pinatay ang mga puppet. Bago umalis ang mga ito ay sinabi ni Nobunaga sa mga bata na huwag silang makikialam sa ginagawa ng spiders para hindi sila matuktukan. Tinulungan naman ni Gon at Killua si Jing na hanapin ang manika nito. At kalaunan ay nagpunta sila ng isang bilihan ng damit para kay Jing. Dahil dito ay sinabi ni Jing na ito na ang pinakamagandang oras ng buhay niya. Tinanong ni Killua ang babae kung nasaan ang lugar na hinahanap ng mga bida, pero sinabi ng babae na sasama siya para ituro ito ng personal. Nag-usap si Gon at Killua nang sila lang pero hindi nila alam na inutusan ni Jing ang kanyang manika para sundan ang dalawa. Kalaunan pa ay nagpunta ang tatlo sa isang bahay na kinaroroonan umano ni Pyro. Pumasok ang dalawang lalaki sa loob ng bahay samantalang naiwan naman si Jing sa labas. Pagpasok nila sa loob ay nagulat na lang si Kaliwan nang makita nito ang kanyang kuya na naging puppet na ni Omokage. Wala na rin itong mga mata dahil tinanggal ang mga ito, at nabigyan siya ng utos na nakawin ang mata ni Killua. Aatakihin sana ni Illumi si Killua ngunit pinigilan siya ni Gon para hayaang makatakas si Killua, kaya sinipa ni Illumi si Gon palabas ng bintana. Natatakot si Killua sa kapatid nito dahil alam niyang mas magaling ito sa kanya. At madali lang itong namamanipula ni Illumi dahil nga na-brainwash na siya dati ng kapatid na huwag niyang lalabanan ang mga mas malakas sa kanya. Nang muling pigilan ni Gon si Illumi na kukunin na sana ang virginity ng mata ni Killua ay siya na lang ang tinusok ni Illumi dahil palagi siyang sumasagabal. Walang hirap na nakuha ni Illumi ang mata ni Gon. Dahil dito ay naisip ni Killua na hindi siya nararapat maging kaibigan ni Gon dahil sa duwag siya. Duwag ang assassin. Tumakbo siya na nakukonsensya at naisip na magpakamatay na lang sa pamamagitan ng pagpapabangga sa tren. Ngunit muli siyang niligtas ni Gon. Nasundan pala siya ni Gon gamit ang pang-amoy nito. Malakas daw kasi ang amoy ng kili-kili ni Killua at ito ang sinundan niya. Ops, bato-bato sa langit, ang matamaan ay maligo. Hihihi. Sinabi pa ni Gon na sinadya niyang ipanakaw ang kanyang mga mata nang sa ganoon ay masundan nila kung saan naroon ang puppet master na kanilang hinahanap. Bigla din daw nakarating sina Leorio at Kurapika. Nahanapan daw sila gamit ang GPS na nilagay ni Leorio sa kanilang gamit. Kalaunan ay pinakita na kapatid lang pala ni Jing si Omokage at siya ang pinakaunang ginawang puppet ng baliw na si Omokage. Kawawa naman ang batang babae. Putik kang kapatid na lalaki pag inaabuso mo ang nakakabata mong kapatid na babae. Ipinagamit lang pala ni Omokage ang mata sa nakababatang kapatid na babae para manmanen ang magiging kilos ni Gon at Killua. Saka din ito kinuha dahil naramdaman niyang paparating na ang mga bida. Pagdating ng mga bida ay ipinakita ni Omokage ang sarili at sinabi nitong kukunin din niya ang mga mata ni Leorio at Killua. At saka nito inutusan ang mga puppets na sina Pyro at Illumi para kunin ang mata ng dalawang bida. Nilabanan ni Leorio si Pyro samantalang kinalaban naman ni Killua ang puppet na Illumi. Mas malayong mabilis at malakas si Illumi kumpara kay Killua. Nais ni Illumi na maging masamang tao si Killua at ito ang kanyang inaasahan sa kapatid. Pero sinabi ni Gon na mabait na tao si Killua. Dahil dito ay biglang nabuhayan ng loob at pag-asa si Killua kaya nagsanib puwersa sila ni Gon para talunin si Illumi. At kalaunan pa ay nabawi rin ni Gon ang sariling mga mata mula kay Illumi. Prinotektahan naman ni Leorio si Kurapika kahit na wala siyang laban sa bata, dahil nga isa lang siyang lampa. Ngunit ipinaalala nito kay Kurapika na sila na ngayon ang friends with benefits, at hindi na si Pyro. Dahil dito ay nabuhayan din si Kurapika at gamit ang armas ay tinalo si Pyro. Nagdrama pa sila saglit pero namatay din si Pyro at nagawa ring mabawi ni Kurapika ang mga mata. Binati naman sila ni Omokage dahil sa kanilang pagkatalo sa mga pipitsugin nitong puppets. Ngunit inilabas ni Omokage ang secret collection nito ng mga nakolektang inabuso. Ginawa niyang mga puppets ang lahat ng Phantom Troop members at inutusan ang mga ito na atakehin ang mga bida. Ngunit biglang dumating ang psychotic na bakla at agad na pinatay ang isa sa mga puppet. Sinabi pa nito sa mga bida na kailangan nilang mag-concentrate sa puppeteer at hindi sa mga puppet. Nainis si Omokage at kinuha nito ang kapangyarihan ng tatlong Phantom Troop na sina Franklin, Finks at Nobunaga. Gamit ang kapangyarihan ng mga ito ay hindi siya kayang atakehin ng mga bida.
Ginamit niya ang machine gun ni Franklin at pinagraratrat ang pinagtataguan ng mga bida. Nang ginamit ni Kurapika ang kanyang armas na tanikala para sana hulihin si Omokage ay ginamit ng kalaban ang kapangyarihan ni Nobunaga pang depensa. Dahil dito ay nagpa siya ang mga bida na gamitin ang kanilang mga kakayahan bilang team. Nagplano sina Gon at Killua na gumawa ng panaggalang para kay Kurapika nang sa ganoon ay malaya niyang magamit ang tanikala at mahuli si Omokage. Samantala sa kabilang banda ay nilalabanan ni Hisoka ang 3 pang puppet ni Omokage. Nag-enjoy ito dahil nais niyang malabanan ang mga spiders lalo na ang crush nitong boss. Madali lang niyang pinaglaruan at tinalo ang 2 puppet, kahit pa malalakas ang mga ito. At pagkatapos nito ay masaya niyang pinagpapatay ang walang kaluluwang puppet na leader ng Phantom Troop na si Chrollo. Nakita ni Omokage na napunit-punit ang mga patay nitong puppet na kanyang ikinagalit at inatake si Hisoka gamit ang nen ni Franklin. Sinamantala ito ng mga bida at gumawa ng shield sina Gon at Killua gamit ang pinagsanib na power. Saka agad na inatake ni Kurapika ang long hair na K-pop na kalaban gamit ang tanikala nito at nahuli ang kanyang bayag. Sinabi ni Kurapika sa kalaban na huwag na niyang gagamitin ang kapangyarihan sa hinaharap. Na ibig sabihin ay di na siya gagawa at gagawing puppet ang mga bangkay. Ngunit tumanggi si Omokage dahil paborito nito ang paggawa ng mga puppet na inaabuso. Nagdedesisyon pa lang ang mga bida kung ano ang gagawin kay Omokage pero bigla itong sinaksak sa likod ng kapatid na si Jing. Sinabi ng babae na hindi siya masaya sa buhay ng isang puppet at mas nanaisin nitong mawala na lang sila. Kalaunan pa ay binalak pa ni Omokage na atakehin ang mga bida gamit ang kapangyarihan ng mga puppet. Pero biglang dumating ang mga tunay na miyembro ng Phantom Troop at madaling tinalo si Omokage. Kinakailangan nilang protektahan si Kurapika dahil kung mamamatay ito ay mamamatay din ang boss nilang si Chrollo. Dati na kasing nahuli ni Kurapika si Chrollo gamit ang kapangyarihan at nagbigay sumpa dito. At mula noon ay hawak na nito ang buhay ng boss ng Phantom Troop. Sinabi ng mga spiders na kapag nakalaya na ang kanilang boss na si Chrollo ay babalikan nila sila para singilin dahil lintik lang ang walang ganti boy. Maging si Hisoka na nananahimik sa isang sulok ay pinagbantaan din nila na kung hindi ito titigil sa pakikialam ay titigukin din siya. Hindi na siya makakasapsap pa. Hinayla ni Jing ang katawan ng siraulo nitong kapatid at saka nagpasalamat sa mga bida, dahil sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mabuhay sa totoong buhay. Kahit sa napakaikling pagkakataon. Saka nito sinunog ang kapatid at sarili para tapusin ang lahat. Sa paglabas ng mga bida ay napapaisip pa rin sila dahil sa sinabi ng babae na mabuhay sa totoong buhay. Kaya nasabi na lang ni Gon na mabuhay sila ng payapa at gawin ang nararapat ayon sa kanilang pagkakaintindi. Kalaunan ay muling nagpaalam ang mga bida sa isa't isa at natapos ang palabas. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay like na agad yan. Kung nais mo naman ang katuloy ng Hunter x Hunter ay mag-comment ka na sa baba ng part 2. Pag nakita namin kahit mga 20 ang nag-request ng part 2 nito ay agad naming epo-post ang part 2 movie ng Hunter x Hunter.